Hey guys, what's up? Birds Gaming nagbabalik para sa isa namang video about fishing frenzy. So itong video na ito guys ay pakita ko sa inyo yung mga tips kung paano tayo makakahuli ng mga isda dito. Specifically, yung basic na paghuli kasi may mga nababasa tayong mga comments dun sa group, sa Telegram, sa Discord na nahihirapan silang humuli or maghuli ng isda kasi parang ang bilis daw ng nung galaw nung reel. So, yan. So, panoorin niyo yung pang video na ito guys, tuturo ko sa inyo. So, unang tip diyan para makahuli tayo ng isda. Dito lang tayo sa 1 meter to 2 meters. Kasi dito sa 1 meter to 2 meters, yung color red na bar ay mas mahaba kumpara doon sa 4 to 5 meters tapos 5 to 6 meters. Sige, ipakita ko sa inyo yung pagkakaiba. So, try natin na maghuli ng isda dito sa may 5 meters. Ayan. Ayan. So, makikita ninyo yung bar na red. Ayan. Yan yung sinusundan ng isda na dapat nating i-click natin. Ayun, tatimingan natin. Ayun, malaki nakuha. So, nakita nyo, yung bar na color red, hindi siya ganun kalaki. Okay. Tapos, ilan yung na-consume natin doon? 3 energies. 'Di ba? Pero kung dito lamang tayo sa 1 meter or 2 meter, 1 energy lang yung makukonsume natin dyan. At hindi ganun kaliit yung bar. Try natin. Kahit sa 2 meters. Ayan. -1 energy. So, make sure yung timing ng pagpindot ng, ayan o, makikita nyo So, mas mahaba yung color red. 'Di ba? Okay. Ayan, malikot yung isda Malikot talaga siya, kaya kailangan din timing yung natin pagpindot. And then, yan. Depende rin sa rarity ng isda. Mapapansin ninyo, pag mas malikot yung isda, sigurado mas mataas yung rarity niyan. Pwedeng sabihin nating legendary or mythical yung makuha natin. Pero kung tamang likot lang, hindi ganun kalikot, common sigurado yung makukuha. Tapos, yan, yung bar na nakikita natin na color red, ito yung isa pang tip dyan. Dito sa upgrades, ito yung reel. Ito yung dapat natin i-upgrade kasi your capture zone, yan, capture zone tawag dun sa red na yon, will increase. Ayan, dito level, level 4, kaya 20% each time you fish. Pero yung 20% na yan guys, ay iba-iba pa rin, depende sa layo ng ng tatapunan mo ng pamingwit. Okay? Tapos isa pa diyan, kung gusto mo naman makahuli ng mga mataas na rarity, gumamit tayo ng nandito sa shop. Itong mga bait, small bait hanggang big bait. So, tataas yung chance na makahuli tayo ng mas mataas na rarity. Pero hindi siya guaranteed. So kita nyo naman, ito, gumamit tayo ng small bait dyan. Tapos hindi natin sure. Minsan kahit wala kang bait, makakahuli ka pa rin ng mataas na rarity. Na experience natin yan. So isang experience na lang yung natitira natin dito. So try natin maghuli sa 1 meter na lang, kahit 1 meter lang. Pakita ko sa inyo guys. So yung last tip dito na pwede kong may share sa inyo is, of course, eto na lang yon. Timing. Yan. Timing sa pagpindot. Ayan. Timingan natin yung isda. Kung tataas siya or bababa, tsaka natin pindutin. Ayan, hanggang sa mapuno. Yung color blue na yon. Common. Okay? So, ganun kasimple. Diba? Ganun lamang kasimple. Huwag niyong pahirapan ng inyong sarili. And then, diba, lang naman to 30 energies lang naman per day. So, after that, pwede tayong mamahinga. Or kung hindi naman, kung gusto nyo, ay punta kayo sa inyong bag.
ibenta nyo yung mga isda na yan, kasi dito sa phase 1, ang purpose talaga nila ay ibenta para sa gold. So wala pa silang ibang purpose. So para magkaroon ka ulit ng pambili ng sushi. So that's it. So follow nyo ako dito sa channel, subscribe kayo. Upload pa tayo ng mga next videos, updates about sa Fishing Frenzy. Kita-kits sa next video guys. Thanks for watching. Bye bye.